Lagabog. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang bombang sumabog sa loob ng mansyon ng mga montanyas. Napapikit si Marcia, ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Sa kanyang harapan, sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, nakakalat ang mga piraso ng isang malaking picture frame. Sa gitna ng mga bubog, ang nakangiting mukha ng isang magandang babae sa litrato ay tila umiiyak, hati sa dalawa. Hindi kami nakikipaglaro sa mga katulong. Malamig na sabi ni Sofia, ang isa sa tatlong kambal, habang nakapamaywang. Si Miguel naman, ang isa pa, ay may mapang-asar, nangisi sa labi. Ang pangatlo, si Gabriel, ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang laruang robot. Diyos ko, ito na ang katapusan, sabi ni Marcia sa kanyang sarili. Ni hindi pa nga nagsisimula ang unang araw niya. Tila tapos na kaagad. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Naalala niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina nang iabot nito sa kanya ang pamasahe papuntang Maynila. Naalala niya ang kanyang pangako. Mag-iipon po ako para sa gamot ninyo, inay. Magiging maayos din po ang lahat. Ito na ang huli niyang pag-asa. Anong kaguluhan ito? Isang matinis na boses ang pumunit sa tensyon. Mula sa itaas ng grandiyosong hagdanan, isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida ang matalim na nakatingin sa kanila. Si Victoria Montañez, ang kapatid ng kanyang magiging amo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Marcia ang bawat onsa ng panghuhusga sa mga matang iyon. Ikaw ba yung bagong tagapaglinis? Tanong ni Victoria. Ang salitang tagapaglinis ay binitiwan na parang isang maruming basahan. Oo po ma'am, ako po si Marcia. At sa unang minuto mo pa lang, nakabasag ka na kaagad. Hindi na naghintay ng sagot si Victoria. Lumapit ito sa mga bata. Sofia, Miguel, pumanik na kayo sa taas. Now na. Sumunod naman ang dalawa, pero bago umalis ay binigyan pa si Marcia ng mapanuyang tingin ni Sofia. Si Gabriel lang ang naiwan, nakatitig pa rin sa nabasag na larawan. Maya-maya pa isang presensya ang naramdaman ni Marcia sa kanyang likuran. Isang anino na tila nagpabigat sa buong paligid. Victoria, anong nangyayari? Ang boses na yon ay hindi malakas, pero puno ng awtoridad at pagod. Humarap si Marcia at nakita niya ang lalaking kumausap sa kanya kanina lang sa opisina nito. Si Mr. Ricardo Montanhas. Mas mukha itong pagod at mas malamig ngayon. Ang mga mata ay nakatuon sa nabasag na frame. Sir, pasensya na po. Simula ni Marcia, handa nang akuin ang kasalanan. Siya ang may gawa, kuya. Mabilis na sabi ni Victoria. Itong bagong katulong, bago pa lang, pabaya na kaagad. Hindi tumingin si Ricardo kay Marcia. Ang mga mata niya ay nanatili sa wasak na larawan ng kanyang yumaong asawa. May dumaang sakit sa kanyang mukha, isang kislap na mabilis ding nawala at napalitan ng blangkong ekspresyon. Linisin niyo yan, utos niya sa isa pang kasambahay na nakatayo sa malayo. At ikaw, sabi niya, sa wakas ay tumingin kay Marcia, sumunod ka sa akin. Nanginginig ang mga tuhod ni Marcia habang sumusunod siya sa malawak na likod ni Ricardo papunta sa opisina nito. Ito na yon. Sesesantihin na siya. Paano na ang kanyang ina? Sa loob ng opisina, umupo si Ricardo sa kanyang silyang gawa sa leather at ipinag-krus ang mga daliri sa ibabaw ng lamesa. Ayoko ng gulo sa bahay ko, Marcia, sabi niya sa mahinang boses. Ang kailangan ko ay isang taong kayang ayusin ang mga anak ko. Hindi dagdagan ang problema ko. Malinaw ba yon? Tumangulang si Marcia, hindi makapagsalita. 14, biglang sabi ni Ricardo, napatingin sa bintana. 14 na yaya na, ang umalis sa loob ng isang taon. Kung hindi ka tatagal ng isang linggo, huwag ka nang mag-abalang kunin ang sahod mo. Hindi makapaniwala si Marcia. Hindi siya sinesesante. Sir,
Bigyan mo ako ng isang dahilan para isipin na iba ka sa kanila. Hamon ni Ricardo. Ang mga mata ay bumalik sa kanya, matalim at mapanuri. Hindi alam ni Marcia kung saan siya humugot ng lakas ng loob. Dahil hindi po ako susuko sa kanila, sir. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tinitigan siya ni Ricardo na para bang sinusukat ang kanyang kaluluwa. Sa huli, tumango ito ng marahan. Sige, Victoria will show you around. Makakaalis ka na. Nakahinga ng maluwag si Marcia pagkalabas niya ng opisina, pero ang ginhawa ay agad na nawala nang salubungin siya ng mapait na ngiti ni Victoria. Ang sumunod na oras ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ipinakita ni Victoria ang buong bahay, pero ang bawat salita nito ay may kasamang patutsada. Dito ang kusina. Siguraduhin mong laging malinis. Ayaw ni Kuya ng makalat. Ito ang kwarto ng mga bata. Responsibilidad mong ayusin yan, pero huwag kang papasok kapag nandyan sila. At isa pa, sabi nito habang nakatayo sila sa pasilyo, huwag kang hahawak ng kahit ano na hindi mo dapat hawakan. Mahal ang mga gamit dito. Baka hindi kayanin ng buong buhay mong sahod kapag may nabasag ka ulit. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Marcia. Pero tiniis niya ang lahat. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang ina. Ang tunay na pagsubok ay nagsimula ng magtanghalian. Habang naghahain siya, sinadya ni Sofia na itabig ang baso ng juice at tumapon ang lahat sa uniforme ni Marcia. Oops, sorry, sabi ng bata na walang bahid ng pagsisisi. Pagkatapos niyang magpalit, habang nagwawalis siya sa sala, isang malaking gagambang laruan ang biglang bumagsak sa kanyang harapan mula sa itaas. Kagagawan ni Miguel. Napasigaw si Marcia sa gulat na ikinatawa lang ng bata. Tanging si Gabriel lang ang hindi gumagawa ng gulo. Pero ang katahimikan nito ay may dalang bigat na mas mahirap intindihin. Nang matapos ang tila walang katapusang araw, pumasok si Marcia sa silid ng mga bata para maglinis. Madilim na sa labas. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade. Tahimik ang buong bahay. Habang inaayos niya ang mga nagkalat na laruan, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng kama ni Gabriel. Kinuha niya ito. Isang piraso ng litrato, ang kalahati ng larawang nabasag kaninang umaga. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niya ang ngiti ng yumaong asawa ni Ricardo. Isang ngiti na puno ng buhay at pagmamahal. Sa likod ng pirasong yon, may nakasulat sa maliit na letra, "Ang aking liwanag." Napayuko si Marcia at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Naintindihan niya na. Ang gulo, ang galit, ang mga prank, lahat ay nagmumula sa isang malalim na sugat. Hindi galit ang problema sa bahay na ito. Ito ay kalungkutan. Isang kalungkutan na kasing lawak ng malaking mansyon. At habang hawak ang pira-pirasong alaala, naramdaman ni Marcia sa kanyang puso na hindi lang siya pumasok dito para maging isang katulong. Siguro, may mas malalim na dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa tahanang ito na wasak din, tulad ng larawang hawak niya. Ang katahimikan, iyon ang unang napapansin ni Ricardo sa tuwing uuwi siya. Isang katahimikan na nakakabingi na tila nilalamon ang bawat sulok ng malaking bahay. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan, ng musika, ng buhay. Ngayon, isa na lang itong malamig na museo ng mga alaala. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina at marahang minasahe ang kanyang sentido. Isa na namang mahabang araw sa kumpanya. Mga meeting, mga kontrata, mga problemang kailangang solusyonan. Ginusto niyang ibabad ang sarili sa trabaho, sa pag-asang kapag pagod na siya, wala na siyang lakas para mag-isip, pero lagi siyang nabibigo. Ang kanyang mga mata ay napunta sa nag-iisang larawan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ito yung orihinal na litrato, bago pa ito nagkaroon ng malaking kopya sa sala.
Ang litratong nabasag kaninang umaga. Si Isabela, ang kanyang asawa, ang kanyang liwanag. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, muling nakita ang nangiti ni Isabela. Narinig niya ang halakhak nito. Naramdaman niya ang init ng yakap nito. 1 taon. 1 taon na pero ang sakit ay sariwa pa rin. Parang kahapon lang nangyari. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at ang imahe ni Isabela sa kanyang isip ay naglaho. Pangalan ni Victoria ang nasa screen. Walang gana niya itong sinagot. Kuya, kamusta ang araw mo? Masiglang bati nito. Pagod, Victoria. May kailangan ka ba? Wala naman. Tumawag lang ako para i-check ka. At para sabihin na naman sa'yo na itong bago mong katulong mukhang palpak. Napabuntong hininga si Ricardo. Victoria, let me handle this. I'm just concerned, kuya. At saka, may party sa Sabado. Ang mga Alcantara, isama mo na ang mga bata. Para naman makita ng mga tao na you're moving on. Nandoon din si Clarice, ang anak ni Don Armando. Single siya, you know. Dito na uminit ang ulo ni Ricardo. Hindi ako interesado, Victoria. At pagod ang mga anak ko. Pagod? O baka naman ayaw mo lang talagang lumabas? Kuya, it's been a year. Kailangan mo ng... Good night, Victoria. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa malambot na sofa. Paano siya magmo-move on kung ang puso niya ay kasama ng inilibing ng babaeng pinakamamahal niya? Tumayo si Ricardo. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga pader ng sarili niyang opisina. Kailangan niyang makita ang mga anak niya. Sila na lang ang natitira sa kanya. Sila ang dapat niyang pinoprotektahan, pero pakiramdam niya ay bigo siya maging sa bagay na yon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Sofia. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, nagbabasa ng libro, o mas tamang sabihing nakatitig lang sa mga pahina nito. Anak, mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin si Sofia, pero ang mga mata nito ay walang emosyon. Po? Kamusta ang araw mo? May problema ba sa school? Umiling lang ito. Wala po. Sofia, tungkol sa nangyari kanina. Matutulog na po ako, Papa. May exam pa kami bukas. Hindi na niya hinintay ang sasabihin pa ni Ricardo. Isinara nito ang libro, humiga, at nagtalukbong ng kumot. Isang malinaw na mensahe. Ayaw niyang makipag-usap. Napabuntong hininga na lang si Ricardo at isinara ang pinto. Ganoon din ang nangyari kay Miguel. Kumatok siya. Pero ang tanging sagot na nakuha niya ay isang iritableng, "Leave me alone." Bigo. Bumaba siya papuntang kusina para kumuha ng isang basong tubig. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang bahay na ito, dati kanlungan niya, ngayoy isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Habang pababa siya sa hagdan, dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Gabriel. Bahagyang nakaawang ang pinto. Akala niya ay tulog na ito, ngunit may narinig siyang isang mahinang tunog mula sa loob. Isang himig. Isang pamilyar na himig. Huminto si Ricardo. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Tila natatakot na baka guni-guni niya lang ang lahat. Tulog na. Bunso ko. Ang nanay ay malayo. Hindi ka man masundo. Ang kantang iyon. Ang kantang iyon na laging inaawit ni Isabela sa mga bata tuwing gabi. Ang kantang matagal na niyang hindi naririnig. Ang kantang sinubukan niyang kalimutan dahil sa sakit na dulot nito. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Sa loob, sa tabi ng kama ni Gabriel, nakaupo ang bagong katulong. Si Marcia. Nakatalikod ito mula sa pinto, pero kitang-kita niya ang marahang pagtapik nito sa likod ng kanyang anak na si Gabriel. Si Gabriel, na laging balisa at mag-isang natutulog, ay mahimbing na nakapikit. Ang kanyang mukha ay payapa, isang itsurang matagal nang hindi nakikita ni Ricardo. Patuloy si Marcia sa kanyang pag-awit.
Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga. Hindi ito kasing ganda ng boses ni Isabela, pero meron itong kaparehong init, kaparehong lambing. Nakatayo lang si Ricardo sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Isang parte sa kanya ang gustong pumasok, gustong sumigaw, gustong patigilin ang babae. Walang sino man ang may karapatang kantahin ang awit ni Isabela. Walang sino man, pero nakita niya ang kanyang bunso. Ang mga munting balikat na laging tensyonado ay relax na ngayon. Ang noo na laging kunot ay naging makinis. Sa ilalim ng mahinang ilaw, may anino ng isang munting ngiti sa mga labi ni Gabriel. Isang ngiti na akala ni Ricardo ay hindi na niya muling makikita. Sa isang iglap, ang galit na namumuo sa dibdib ni Ricardo ay napalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parang hiya at pasasalamat. Isang taon. Isang taon niyang sinubukang patahanin ang iyak ng kanyang mga anak. Parehong ang naririnig at ang hindi naririnig. Pero wala siyang nagawa, kundi ang mas palayuin pa ang loob nila. Itinago niya ang sarili niyang sakit sa likod ng trabaho at iniwan sila sa mga kamay ng mga estranghero. At itong babae, si Marcia, na hinusgahan niya kaagad kanina, na tinawag niyang isang problema. Sa unang araw pa lang niya, nagawa nitong bigyan ng kapayapaan ang isa sa kanila. Kahit isang gabi lang, nang matapos ang kanta, nanatili pa si Marcia ng ilang sandali. Hinaplos nito ang buhok ni Gabriel bago maingat na tumayo at lumabas ng kwarto. Isinarado ang pinto ng walang kaluskos. Hindi siya napansin ni Marcia. Dumiretso ito sa maliit na silid na inilaan para sa kanya sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan at walang ingay, umatras si Ricardo palayo sa pinto. Bumalik siya sa kanyang opisina at naupo sa dilim, hindi binuksan ng ilaw. Ang himig ng kantang yon ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Ang tinig ni Marcia. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng purong sakit. Mayroon na itong kasamang ibang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Napatingin siya sa paligid ng malamig at malaking opisina. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang taon, ang nakakabinging katahimikan ng mansyon ay tila nabawasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bahay ay hindi na ganoon kalamig. Kinabukasan, ibang Marcia ang gumising. Ang takot na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Hindi na niya tiningnan ang mga bata bilang mga kalaban na kailangan niyang talunin o mga amo na kailangan niyang pagsilbihan. Tiningnan niya sila bilang tatlong pusong sugatan, katulad ng larawang pinagtagpi-tagpi niya kagabi at maingat na itinago sa kanyang bulsa. Ang unang hamon, si Miguel. Nakita niya itong nakaupo sa sahig ng playroom, pilit na binubuo ang isang laruang robot na halatang sira na ang isang paa. Sa bawat pagkabigo niya, lalo lang siyang naiinis hanggang sa sagalit ay ibinato niya ito sa basurahan. "Ayoko na sa'yo! Luma ka na!" Sigaw ng bata. Kahit halata sa mga mata nito ang lungkot. Hindi nagsalita si Marcia. Hinintay niyang umalis si Miguel. Bago niya kinuha ang robot mula sa basurahan, dinala niya ito sa kusina. At sa kanyang libreng oras, sinimulan niya itong kumpunihin gamit ang pandikit, ilang piraso ng alambre, at ang lahat ng kanyang pasensya. Inabot siya ng halos buong gabi, pero sa huli, nagawa niyang itayo muli ang robot. Kinaumagahan, bago magising ang lahat, maingat niyang inilagay ang robot sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni Miguel. Nang pumasok siya mamaya para maglinis, nakita niyang hawak-hawak na ni Miguel ang robot. Hindi ito nagsalita, hindi rin ito nagpasalamat. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, wala na roon ang dating pang-aasar. Napalitan iyon ng pagtataka. Isang mumunting tagumpay. Ang pangalawang hamon, si Sofia. Naabutan niya itong nagdodrawing sa hardin. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang gawa ni Sofia ay isang malaking kastilyo na kulay itim at abo. At sa paligid nito ay malalakas na buhos ng ulan. Sa pinakamataas na bintana,
may isang maliit na prinsesa na nag-iisa. Ang ganda naman ng gawa mo, mahinang sabi ni Marcia. Pangit yan! Walang ganang sagot ni Sofia. Malungkot na drawing. Hindi pinansin ni Marcia ang sinabi nito. Umupo siya sa damuhan, hindi masyadong malapit. Anong kwento niya? Natigilan si Sofia. Walang nagtatanong sa kanya tungkol sa kwento ng kanyang mga drawing. Tinitingnan lang nila ito. Nasa loob siya ng kastilyo. Umpisa ni Sofia. Ang boses ay halos pabulong. Hinihintay niya ang reyna, ang mama niya, pero umuulan ng malakas at hindi makabalik ang reyna. Tumango si Marcia. Siguro kahit umuulan, alam ng prinsesa na mahal siya ng reyna. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel ni Sofia. Hindi siya umimik, pero hindi na rin niya itinuloy ang pagguhit ng ulan. Sa halip, gumuhit siya ng isang maliit na bahaghari sa sulok ng papel. Isang mumunting tagumpay. Ang pangatlong hamon, si Gabriel. Siya ang pinakamahirap. Hindi ito nagsasalita. Palagi lang itong nakatingin sa malayo. Nakita niya itong nakaupo sa may bintana. Yakap-yakap ang luma nitong robot habang pinapanood ang mga ibon. Walang sinabi si Marcia. Kumuha lang siya ng 2 baso ng gatas at ilang pirasong biskwit. Inilapag niya ang isa sa tabi ni Gabriel. Pagkatapos ay umupo siya sa sahig, ilang talampakan ng layo at tahimik ding pinanood ang mga ibon. Hindi sila nag-usap, nanatili lang sila roon, magkasama sa katahimikan. Nang maubos ni Gabriel ang kanyang gatas, lumingon ito kay Marcia at bahagyang tumango. Isang mumunting tagumpay. Nang hapong iyon, nagluto si Marcia ng turon. Ang matamis na amoy ng saging at langka ay kumalat sa buong kabahayan. Isa-isang pumasok sa kusina ang 3 bata na para bang may mahikang humihila sa kanila. Walang nagsalita. Naupo lang sila sa lamesa at nagsimulang kumain. At sa sandaling iyon, dumating si Ricardo. Huminto siya sa may pintuan ng kusina. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang 3 niyang anak, magkakasamang nakaupo. Tahimik na kumakain. Walang sigawan, walang iyakan, walang gulo. Tumingin siya kay Marcia na kasalukuyang naglalagay ng isa pang turon sa plato ni Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang lamig sa tingin ni Ricardo. Mayroon doong pagtataka, pagkalito, at isang bagay na hindi pa niya nakikita noon, paghanga. Ngumiti si Marcia, isang maliit, nahihiyang ngiti. At sa sandaling iyon, ang katahimikan sa kusina ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag ng tunog ng doorbell na sinundan ng isang boses na kasing tamis ng lason. Kuya, mga pamangkin ko, I'm here. Pumasok si Victoria sa kusina na parang isang buhawi. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na tumalo sa amoy ng turon. Huminto siya nang makita ang eksena. Ang kanyang perpektong ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang mga bata, si Ricardo, at sa huli, si Marcia. Ang kanyang tingin ay tumagal ng ilang segundo, puno ng pagsusuri. Lumapit siya kay Marcia, ang mga takong ay tumutunog sa sahig. Hinawakan niya ito sa braso, ang pagkakahawak ay tila pala kaibigan, pero may diin. Mukhang masyado ka nang komportable dito, iha. Para kay Ricardo, ang mga sumunod na araw ay kakaiba. May bagong liwanag sa loob ng mansyon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Ang halakhak ng kanyang mga anak. Hindi yung pilit, hindi yung mapanukso, kundi tunay na halakhak. Sumilip siya sa hardin. Nakita niya si Marcia na nakaupo sa damuhan, habang ang 3 bata ay nakapalibot sa kanya, nakikinig sa isang kwento. Si Miguel ay nakangiti. Si Sofia ay may kislap sa mga mata. Maging si Gabriel ay tila nakikinig ng mabuti. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan.
pag-asa. Pero ang pag-asang iyon ay laging may kasamang anino. At ang aninong iyon ay may pangalan, Victoria. Halos araw-araw itong bumibisita. Palagi itong may dalang mamahaling regalo para sa mga bata. Pero ang mga mata nito ay laging nakatuon kay Marcia. Pinapanood ang bawat kilos nito. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, sinimulan ni Victoria ang kanyang lason. Alam nyo, naawa ako kay Doña Elvira. Umpisa nito na para bang may naalala lang. Kinuwento sa akin ng kaibigan ko, ang yaya pala ng mga apo niya na huling naglalabas ng mga gamit sa bahay. Mabait pa naman daw at mahal na mahal ng mga bata. Yun pala, may tinatagong baho. Sadyang pinaririnig ni Victoria ang bawat salita. Nakita ni Ricardo kung paano natigilan si Marcia sa paglalagay ng kanin sa plato. Ganoon talaga ang buhay, kuya. Patuloy ni Victoria habang nakatingin kay Ricardo. Hindi lahat ng mukhang anghel ay totoong ang anghel. We have to be careful, lalo na para sa mga bata. Hindi umimik si Ricardo, pero ang mga salita ni Victoria ay tumatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, nakita niyang muli si Marcia at ang mga bata sa hardin, masayang naglalaro ng habulan. Ang eksena ay perpekto. Pero sa likod ng kanyang isip, naririnig niya ang boses ni Victoria. Hindi lahat ng mukhang anghel. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ang init na naramdaman niya dati habang pinapanood sila ay unti-unting nilalamon ng malamig na pagdududa. Totoo kaya ang kabaitan ni Marcia? O isa lang itong magaling na pag-arte? Ang pagdududa ay mas lalo pang lumaki ng gabing iyon. Pumasok si Victoria sa kanyang opisina. May dalang isang folder. Kuya, pasensya na sa abala. May naiwan lang akong papeles dito kahapon, sabi nito. Habang nagkukunwaring may hinahanap sa ibabaw ng mesa, aksidente nitong naiwan ang folder na dala nito. Ay, sige kuya, una na ako. I-text mo na lang ako tungkol sa party sa Sabado ha? Sabi nito at mabilis na umalis. Naiwan si Ricardo na nakatingin sa folder. Nakasulat sa labas, Marcia Reyes, background check, preliminary. Nag-atubili siya. Mali na basahin ito. Isang paglabag sa tiwala. Pero anong tiwala? Kakakilala pa lang niya sa babae. At bilang ama, responsibilidad niyang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang folder. Ang laman ay isang simpleng papel, summary ng impormasyon na tila galing sa isang ahensya. Pangalan, edad, probinsya, at sa pinakababa, sa ilalim ng previous employment record, dismissed from previous employer due to issues of trust and questionable integrity. Parang may kung anong malamig na bagay ang bumara sa lalamunan ni Ricardo. Issues of trust. Katulad ng kwento ni Victoria, isinara niya ang folder. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang marinig mula mismo sa pinanggalingan. Kinuha niya ang cellphone. Hinanap ang numero ng dati niyang contact sa employment agency at humingi ng pabor. Ibinigay niya ang pangalan ng dating amo ni Marcia. Pagkatapos ng ilang minuto, nakuha niya ang numero. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang call button. 2 ring lang, may sumagot na. Isang boses ng babae. Hello? Good evening! Hahanapin ko lang sana ang may-ari ng bahay. Nais ko lang magtanong tungkol sa dati ninyong kasambahay, si Marcia Reyes. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot ito sa matigas na boses. Ano yung kailangan niyo sa kanya? She's applying for a job with me. I just want to know why she left. Isang mapait na tawa ang narinig ni Ricardo. Umalis? Pinalayas namin yan. Mahirap magsalita, sir. Pero bilang babala na lang sa inyo. May mga issue kami tungkol sa tiwala sa babaeng yan. That's all I can say. Beep. Pinatay na ng kausap niya ang telepono. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang tunog. Ngunit para sa kanya,
Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Ang imahe ni Marcia na nagpapatulog kay Gabriel, ang larawan niya na nakikipagtawanan sa kanyang mga anak, lahat ay biglang nabahira ng kasinungalingan. Ang pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang nalanta. Ang init ay napalitan ng yelo. May kakaibang saya sa puso ni Marcia. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa mansyon, naramdaman niyang hindi na siya isang estranghero. Katatapos lang nilang magtanghalian at tinulungan siya ni Sofia na magligpit ng mesa habang si Miguel naman ay nagkukwento tungkol sa bago nilang project sa school. Maging si Gabriel ay nanatili sa kusina. Tahimik na binubuo ang kanyang robot sa isang sulok. Para silang isang pamilya. Ang isiping iyon ay nagdulot ng init sa kanyang dibdib. Ngumiti siya habang nagpupunas ng lamesa. Siguro, ito na ang simula. Siguro, magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang mumunting pag-asang iyon ay biglang dinurog ng isang nakakakilabot na sigaw mula sa itaas. Ang lakit ko, nawawala. Boses iyon ni Vittoria. Nagkatinginan ng lahat. Biglang bumigat ang hangin sa kusina. Mabilis na tumakbo paakyat si Marcia. Kasunod ang mga bata. Naabutan nila si Vittoria sa labas ng kwarto ni Ricardo. Ang muka ay puno ng pagkataranta. Anong nangyari, tita? Tanong ni Sofia. Ang lakit ng mama ninyo. Yung laging nasa loob ng kahon sa mesa ni papa nyo. Wala na doon. Sabi ni Vittoria, ang mga mata ay nanlilisik habang tumitingin sa paligid. At huminto. Kay Marcia, bumaba si Ricardo mula sa kanyang opisina na alarma sa sigaw. Vittoria, anong kaguluhan ito? Kuya, ang lakit ni Isabela. Ninakaw. Ang salitang ninakaw ay tumama kay Marcia na parang isang malakas na sampal. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Ang lakit na yon. Alam ni Marcia kung gaano yon kahalaga. Iyon ang huling piraso ng alaala ng kanyang asawa. Imposible. Walang ibang pumapasok sa kwarto ko. Maring sabi ni Ricardo. Talaga ba, kuya? Sabi ni Vittoria. Ang boses ay puno ng paratang. O baka naman mayroon. Lahat ng mata ay napunta kay Marcia. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi po ako. Nauutal niyang sabi. Sino pa ba? Tayo-tayo lang ang nandito. Giit ni Vittoria. Kailangang halughugin ang buong bahay, lalo na ang mga kwarto ng mga katulong. Tumingin si Marcia kay Ricardo, nagmamakaawa. Naghahanap siya ng kahit anong bahid ng tiwala sa mga mata nito. Pero ang nakita niya ay pagdududa. Ang mga salita ni Vittoria mula sa mga nakaraang araw, ang resulta ng tawag sa telepono, lahat ay bumalik para wasakin siya. Masakit. Sobrang sakit. Hindi niya gagawin yan. Sigaw ni Miguel, humaharang sa pagitan ni Vittoria at Marcia. Si Tita V lang naman ang laging pumapasok sa kwarto ni Papa. Dagdag ni Sofia, ang mga mata ay galit na nakatitig sa kanyang tiyahin. Pero hindi pinansin ni Vittoria ang mga bata. Hinila niya si Ricardo sa braso. Kuya, please, kivat yan ni Isabella. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ito. Bumuntong hininga si Ricardo, ang muka ay tila tumanda ng 10 taon. Tumingin siya kay Marcia. Pasensya na, Marcia, pero kailangan nating siguraduhin. Ang mga salitang yon ay parang hatol. Sinundan nila si Vittoria papunta sa maliit na silid ni Marcia sa dulo ng pasilyo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Alam niyang wala silang makikita. Alam niyang malinis ang kanyang konsensya. Pero nang buksan ni Vittoria ang luma niyang aparador at walang awang hinalughog ang iilang piraso niyang damit, alam na ni Marcia na may mali. May plano si Vittoria. Isa itong patibong. Inilabas ni Vittoria ang isang maliit at lumang bag na ginagamit ni Marcia tuwing day off. Ano ito? Tanong nito. Puno ng sarkasmo. Binuksan niya ang zipper at mula sa loob, isang kumikinang na bagay ang nahulog sa sahig.
Isang gintong locket na may hugis puso. Huminto ang paghinga ng lahat. Napatingin si Marcia sa locket. Pagkatapos ay kay Victoria, na ngayon ay may ngiti ng isang demonyo sa kanyang mga labi. Naintindihan na niya, siya ang naglagay nito. Hindi, hindi akin yan. Pabulong na sabi ni Marcia. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Sinungaling, sigaw ni Victoria. Magnanakaw ka. Hindi siya magnanakaw. Humagulgol si Sofia, yumakap sa binti ni Marcia. Si Gabriel, na tahimik lang buong oras, ay lumapit at hinampas ang binti ni Victoria. Bad ka! Bad tita! Pero huli na ang lahat. Ang ebidensya ay nasa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang testamento sa isang krimen na hindi niya ginawa. Dahan-dahang pinulot ni Ricardo ang locket. Tinitigan niya ito at nakita ni Marcia ang sakit, ang galit, at ang panghuling pagkasira ng anumang tiwalang maaring namumuo sa pagitan nila. Marcia, sabi ni Ricardo, ang boses ay basag at puno ng pagod. Umalis ka na. Bawat salita ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Umalis ka na! Ang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang tunog ng pinal na hatol. Nagulat ang lahat, pati na si Victoria. Napayuko si Marcia, talunan. Wala na siyang lakas para lumaban. Ang pamilyang nagsimula nang buksan ang pinto para sa kanya ay siya na ring nagsara nito sa kanyang harapan. Mas masakit pa kaysa dati. Ang huli niyang narinig bago siya tumalikod ay ang iyak ng 3 batang minahal niya na parang tunay niyang mga anak. Nang isara ni Ricardo ang pinto pagkaalis ni Marcia, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa mansyon. Ang liwanag at init na unti-unting bumuhay sa mga sulok nito sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho, na para bang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Tapos na, nagawa na niya ang dapat gawin. Malinaw ang ebidensya. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Pero ang bawat salita ay parang kasinungalingan. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang bangungot. Nagluto si Victoria ng paboritong adobo ni Ricardo. Pilit na pinapasigla ang ambience. Kumain na tayo. Let's celebrate our peace back. Masayang sabi niya. Pero ang kanyang boses ay tila hungkag sa malawak na dining room. Walang sumagot. Nakaupo ang 3 bata. Pero ang kanilang mga upuan ay tila mas malayo sa isa't isa kaysa dati. Hindi nila ginalaw ang kanilang pagkain. Nakatitig lang si Sofia sa kanyang plato. Si Miguel ay pinaglalaruan lang ang kanin gamit ang kanyang tinidor. Si Gabriel ay nakayuko. Ang muka ay halos nakasubsob sa lamesa. At ang silya ni Marcia, bakante. Ang pagkawala nito ay mas malakas pa kaysa anumang ingay. Hindi ba masarap mga bata? Luto ni Tita Vian, sabi ni Victoria. Ang pekeng tuwa ng ngiti ay unti-unting nabubura sa kanyang mukha. Hindi po kami kakain. Ang boses ay maliit pero matatag. Galing yon kay Sofia. Tinaas niya ang kanyang tingin mula sa plato at diretsong tinitigan si Ricardo. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ng ama dati. Hinanakit. Pinaalis niyo po si Ate Marcia, sabi niya. Nanginginig ang boses. Pero ang totoong magnanakaw, kasama pa rin nating kumain. Para itong isang sampal na hindi nakita ni Ricardo na darating. Nanigas siya sa kanyang upuan. Maging si Victoria ay natigilan. Sofia! Saway ni Ricardo, pero huli na. Itinulak ni Miguel ang kanyang plato. Ayoko rin. Masama kayo. Masama kayong lahat. Sigaw niya, hindi lang kay Victoria, kundi pati na rin sa kanyang ama. Tumayo si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang plato na puno pa ng pagkain, lumakad papunta sa basurahan, at walang salitang itinapon ang lahat ng laman nito. Pagkatapos,
Isa-isa silang tumalikod at naglakad paakyat sa kanilang mga kwarto. "Bumalik kayo dito," utos ni Ricardo. Pero walang lumingon. Narinig niya ang sunod-sunod na pag-click ng mga lock ng pinto. Naiwan silang dalawa ni Victoria sa nakakabininging katahimikan. "Si Kuya," sabi ni Victoria, pilit na binabawi ang kontrol. "Nakita mo? Nilason niya ang isip ng mga anak mo. That woman is dangerous." Pero hindi na nakikinig si Ricardo. Tumingin siya sa kapatid, pero ang nakita niya ay isang estranghero. "Umuwi ka na, Victoria." "Pero kuya," sabi ko, "umuwi ka na." Malamig. Pinal. Naiwan si Ricardo mag-isa sa malawak na dining room, napapalibutan ng pagkaing hindi ginalaw at ng katahimikang mas masakit pa kaysa dati. Hindi na ito ang payapang katahimikan. Ito ay katahimikan ng pagkasuklam. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng bahay. Bawat kwarto ay madilim. Bawat pasilyo ay malamig. Nahanap niya ang sarili na nakatayo sa labas ng maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto ni Marcia, bahagyang nakaawang ang pinto. Pumasok siya. Walang laman. Malinis na malinis. Ang manipis na kumot ay maayos na nakatupi sa ibabaw ng kama. Walang damit sa aparador. Walang naiwang gamit. Wala. Ang isang tunay na magnanakaw ay hindi aalis ng walang dala. Pero si Marcia, umalis siya na ang tanging dala ay ang damit na suot niya. Isang bagay ang napansin ni Ricardo. Ang amoy. May naiwang mahinang amoy ng murang sabon. Isang amoy na palagi niyang naaamoy sa tuwing malapit si Marcia. Ang amoy ng kalinisan at simpleng pamumuhay. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi lang niya pinaalis ang isang katulong. Pinaalis niya ang kantang nagpapatulog kay Gabriel. Pinaalis niya ang kwentong nagpapakislap sa mata ni Sofia. Pinaalis niya ang pasensyang bumuo sa sirang robot ni Miguel. Pinaalis niya ang nag-iisang tao na nagawang paglapitin muli ang kanyang pira-pirasong pamilya. Habang nakatayo sa loob ng bakanting silid, naramdaman ni Ricardo ang isang pagkawala na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Sa pag-aakalang pinoprotektahan niya ang alaala ng kanyang asawa, sinira niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Gabi na nang bumalik siya sa sarili niyang kwarto, pagod na pagod sa emosyon. Naupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang locket ni Isabela. Dati, ito ay simbolo ng pagmamahal. Ngayon, parang isa na lang itong malamig na piraso ng metal. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. "Papa?" Boses iyon ni Gabriel. Nagulat si Ricardo. Bihirang lumapit o magsalita si Gabriel ng kusa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang bunso. Hindi umiiyak, pero nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang mga kamay, hawak nito ang isang cellphone. "Anak, anong problema?" Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip itinaas niya ang cellphone. Nakaplay dito ang isang video, madilim at magalaw, na para bang kinunan ng patago. "Papa," sabi ng bata sa nanginginig na boses. Itinuro nito ang screen. Sa video, nakita ni Ricardo ang pinto ng kwarto ni Marcia. At pagkatapos ng ilang segundo, isang anino ang lumabas. Ang anino ay lumingon-lingon sa pasilyo bago maingat na isinara ang pinto. Ang anino na yon ay si Victoria. "Papa," ulit ni Gabriel. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. "Nakita ko si Tita Victoria." Nanginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang cellphone. Ang video ay magalaw at madilim, pero sapat na para makita ang katotohanan. Ang figura ni Victoria na maingat na lumalabas sa kwarto ni Marcia. Sa gabi, bago nawala ang locket, isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinaghalong galit at matinding pagsisisi. Nag-angat siya ng tingin kay Gabriel na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot na baka hindi siya paniwalaan. Umupo si Ricardo sa sahig para magpantay sila ng kanyang anak.
Hinawakan niya ito sa mga balikat. Salamat anak, salamat sa pagiging matapang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Gabriel na sinundan ng sunod-sunod pa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1 taon. At sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ricardo sa paligid ng kanyang puso. Naging bulag siya, napakabulag. Pinatulog niya muna si Gabriel bago siya bumalik sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Victoria. Kuya, napatawag ka? Okay ka na ba? Sagot nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Bumalik ka dito, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay kontrolado at malamig. Ha? Gabi na kuya, bukas na lang. Sinabi kong bumalik ka dito, ngayon din. Mayroong isang bagay sa kanyang boses na nagpatigil kay Victoria. Walang tanong. Sumagot ito ng, sige kuya, papunta na ako. Hindi na naghintay si Ricardo. Ginising niya sina Miguel at Sofia. Magbihis kayo. Bumaba kayo sa sala. Kailangan niyo itong makita. Nang dumating si Victoria, naabutan niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Ricardo ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang muka ay parang isang maskara na gawa sa bato. Ang 3 bata ay nakaupo sa sofa, tahimik at nagmamasid. Kuya, anong problema? May nangyari ba? Tanong ni Victoria. Sinusubukang basahin ang sitwasyon. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, inilahad niya ang cellphone ni Gabriel. Nakaplay ang video. Ano ito, Victoria? Tanong niya sa mahinang boses na mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Victoria nang makita ang video. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ano yan? Hindi ko maintindihan. Bakit may video si Gabriel sa... Huwag kang magsinungaling sa akin. Dagundong ng boses ni Ricardo, ang kontrol niya ay biglang nawala. Nakita ka ng pamangkin mo. Pumasok ka sa kwarto ni Marcia. Ikaw ang naglagay ng locket sa bag niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Victoria. Ang boses ay nagiging desperado. Isang bata ang paniniwalaan mo kaysa sa sarili mong kapatid? Kuya, nilalason lang niya ang isip mo. Nilalason? Mapait na tumawa si Ricardo. Ikaw ang lason dito, Victoria. Ang mga kwento mo tungkol sa mga di mapagkakatiwalaang katulong. Ang folder na sinadya mong iwan sa opisina ko. Ang tawag sa telepono na siguradong ikaw din ang nag-set up. Lahat ng ito. Plano mo? Hindi na makasagot si Victoria. Napapalibutan na siya. Wala na siyang lusot. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho at ang lumabas ay purong galit at desperasyon. Oo, ako nga ang gumawa. Umamin siya. Ang boses ay basag sa galit. Ginawa ko ang lahat ng yun dahil ayokong mapunta lang sa isang hamak na katulong ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Ayokong makita kang nagpapakatanga sa isang babaeng walang-wala. Wala siyang kinuha sa atin. Wala pa. Pero papunta na roon. At ako? Paano naman ako? Humagulgol siya at sa kanyang mga luha, lumabas ang pangit na katotohanan. Lubog ako sa utang, Ricardo. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Kung mag-aasawa ka ng isang pobreng babae na, yon, paano na ako? Paano na ang buhay ko? Ginawa ko lang to dahil ayokong mawala ang lahat sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa kanyang pag-amin. Tiningnan ni Ricardo ang babae sa kanyang harapan. Hindi na niya ito nakilala bilang kapatid niya. Isa na lang siyang sakim at desperadong estranghero. Ang nag-aalab niyang galit ay biglang nanlamig, naging matigas na parang yelo. Lumapit siya kay Victoria. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito. Umalis ka sa bahay ko, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at walang emosyon. Kuya, please. Umalis ka sa bahay ko. Ulit niya, mas may diin. Ngayon din. Ang kwartong inuupahan ni Marcia ay maliit at masikip.
Ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Ang amoy ng lumang kahoy at kahirapan ay nanunuot sa hangin. Ito ang mundo niya, bago ang mansyon ng mga Montanyas. Ito ang mundo niya ngayon. Nakatitig siya sa kanyang halos walang lamang maleta na nakapatong sa kama. Ilang piraso ng damit, isang lumang litrato ng kanyang ina, at ang pira-pirasong larawan ng pamilya Montanhas na pinagdikit-dikit niya. Katangahan. Bakit niya pa ito itinago? Kinuha niya ang larawan, handa ng punitin at itapon, pero hindi niya magawa. Naalala niya ang tawa ni Miguel, ang nahihiyang nangiti ni Sofia, ang tahimik na presensya ni Gabriel. Naalala niya ang sakit sa mga mata ni Ricardo. Isang pamilyang nawasak ng kalungkutan, isang pamilyang sinubukan niyang buuin, pero sa huli, siya pa ang naging dahilan ng mas malaking gulo. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Pinunasan niya ito kaagad. Tama na, Marcia, sabi niya sa sarili. Uuwi ka na sa probinsya. Doon, kahit mahirap, payapa. Nagsisimula na siyang magsara ng maleta nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Sino naman kaya iyon? Ang kasera? Wala pa naman sa takdang araw ang bayad niya. Nag-aalangan siyang binuksan ng pinto at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sa labas ng kanyang mumunting silid, sa makipot na pasilyo, nakatayo si Ricardo Montañas. Sa likod niya, nakatayo ang tatlo niyang anak. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa at takot. Natulala si Marcia. Hindi siya makapagsalita. Nananaginip ba siya? Ang katahimikan ay binasag ng yak ni Sofia. Ate Marcia. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti na sinundan agad ni Miguel at Gabriel. Humahagulgol silang tatlo, ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig habang nakakapit sa kanya na para bang ayaw na siyang pakawalan. "Huwag ka na pong umalis," sabi ni Miguel sa pagitan ng mga hikbi. "Miss na miss ka na po namin." Niyakap ni Marcia ang tatlong bata. Ang sakit at sama ng loob na nararamdaman niya ay unti-unting natutunaw sa init ng kanilang mga yakap. Umiyak na rin siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanila. Habang magkakayakap sila, nanatiling nakatayo si Ricardo. Pinapanood sila. Ang kanyang mukha, na laging seryoso at malamig, ay puno ngayon ng sakit at pagsisisi. Nang kumalma na ang mga bata, dahan-dahang lumapit si Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marcia ang kahinaan sa tindig ng palaging matatag na CEO. Huminga siya ng malalim. "Marcia," ang boses niya ay basag. "Wala akong ibang sasabihin kundi patawad." Ikinuwento niya ang lahat. Ang video ni Gabriel, ang pag-amin ni Victoria, ang sarili niyang katangahan at pagiging bulag. Habang nagsasalita siya, hindi siya tumitingin sa mata ni Marcia. Nakayuko siya, na para bang hindi niya kayang harapin ang bigat ng kanyang kasalanan. "Naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling maniwala kaysa umasa," pag-amin niya. "At sa proseso, nasaktan ko ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na kabutihan sa pamilya ko." "Patawarin mo ako, Marcia. Ako ang naging bulag." Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Marcia si Ricardo Montañas na hindi isang amo, hindi isang milyonaryo, kundi isang tao lang. Isang taong nagkamali, isang ama na nasasaktan. Tumingin si Marcia sa kanya, pagkatapos ay sa tatlong bata na nakakapit pa rin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Please, Ate Marcia, bumalik ka na po sa amin," pakiusap ni Sofia. Hindi niya alam ang isasagot. Ang sakit ng pagtataboy ay sariwa pa. Pero paano niya matatalikuran ang tatlong batang ito na naging bahagi na ng kanyang puso? Paano niya iiwan ang isang pamilyang ngayon pa lang nagsisimulang matutong maghilom? Tumingin siyang muli kay Ricardo. Sa wakas, nagangat ito ng tingin. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga matang yon,
Wala na ang pagdududa. Ang nandoon na lang ay isang tahimik na pakiusap, isang pangako ng pagbabago. Ang desisyon ay mahirap. Ang pagbabalik ay nangangahulugang haharapin niya muli ang mundo ng mayayaman, isang mundong minsan nang dumurog sa kanya. Pero ang pag-alis ay nangangahulugang tatalikuran niya ang isang tahanan na hindi man niya pag-aari ay naging tahanan ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at gumawa ng desisyon na babago sa buhay nilang lahat. Ang pagbabalik ni Marcia sa mansyon ay iba. Hindi na siya pumasok bilang isang katulong na nakayuko. Pumasok siya bilang isang liwanag na matagal nang nawala. Para kay Ricardo, ang pagbabago ay halos sagaran. Ang bahay na dati isang malamig na museo ay muling nagkaroon ng tibok ng puso. Ang amoy ng adobo na niluluto ni Marcia ay pumalit sa amoy ng kalungkutan. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ay pumalit sa nakabibinging katahimikan. Isang hapon, pumasok siya sa kusina at naabutan niya silang naghahanda ng merienda. "Ate Marcia, dagdagan niyo pa po yung cheese," sabi ni Miguel habang naglalagay ng palaman sa tinapay. "Ako na po ang magtitimpla ng juice," presinta naman ni Sofia, na dati iniayaw tumuntong sa kusina. Ngumiti lang si Marcia habang ginagabayan sila. Para siyang isang konduktor na binibigyan ng perpektong harmonya ang isang magulong orkestra. "Tulungan ko na kayo," sabi ni Ricardo, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Nagulat si Marcia. "Sir, kami na po." Ricardo na lang, pagtatama niya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng kutsilyo para tumulong sa paghiwa. Sa isang saglit, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Ricardo, isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng isang taon. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang puso ay bahagyang kumakabog. Ang pagbabago ay hindi lang sa mga gawaing bahay. Isang gabi, naabutan niya si Marcia na nakaupo sa veranda, nakatingin sa mga bituin. Lumapit siya, may dalang dalawang tasa ng mainit na tsa. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. Umiling si Marcia. "Iniisip ko lang po kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng mga bata." Tumango si Ricardo na upo sa tabi niya. "Dahil sa'yo yun, Marcia." Nagkaroon ng komportableng katahimikan. Sa dilim ng gabi, tila mas madaling magsalita. "Alam mo ba?" Umpisa ni Ricardo, ang boses ay mahina. "Dito kami laging nag-uusap ni Isabela." Pagkatapos ng isang mahabang araw, natigilan si Marcia, handa nang tumayo. "Ay, pasensya na po." "Huwag," pigil ni Ricardo. "Okay lang. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakaupo ako dito na hindi ako nakakaramdam ng sobrang lungkot." Tumingin siya kay Marcia. Ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Napakabuti mong tagapakinig." Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabela. Hindi ang tungkol sa pagkamatay nito, kundi ang tungkol sa buhay nito. Kung paano sila nagkakilala, kung gaano ito kakulit, kung paano nito pinapangiti ang lahat. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Marcia. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi siya nagsalita ng awa. Nakikinig lang siya ng buong puso. At sa paggawa niyon, naramdaman ni Ricardo na ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unting gumagaan. Nakahanap siya ng isang taong hindi lang inaalagaan ang kanyang mga anak, kundi pati na rin ang kanyang mga sugat. Kinabukasan araw ng Sabado, sinabi ni Ricardo, "Mamasyal tayo." Dinala niya sila sa isang parke sa may paanan ng isang bundok. Isang lugar na pamilyar mula sa pira-pirasong litrato. Naglatag sila ng kumot sa damuhan. Naglabas si Marcia ng sandwiches at juice na siya mismo ang naghanda. Nagtakbuhan ang mga bata, naghabulan, nagtawanan. Si Ricardo,
Sa halip na umupo sa malayo at manood ay sumali sa laro. Papa, ang daya mo! Ang bilis mong tumakbo! Reklamo ni Miguel habang tumatawa. Napatingin si Ricardo kay Marcia na nakaupo sa kumot. Pinapanood silang lahat na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiti na mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Sa sandaling iyon, nakita ni Ricardo ang lahat. Isang pamilya. Hindi perpekto, puno ng mga peklat mula sa nakaraan, pero buo. Masaya. Nang papalubog na ang araw at pauwi na sila, sinadya ni Ricardo na dumaan sa isang daan na may magandang tanawin ng buong syudad. Itinigil niya ang sasakyan sa isang viewing deck. Ang mga bata ay nakatulog na sa likod. Bakit po tayo huminto? Tanong ni Marcia. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sagot ni Ricardo. Lumabas siya ng sasakyan at pinagbuksan niya ito ng pinto. Habang nakatayo sila roon, pinapanood ang unti-unting pag-ilaw ng syudad sa ibaba. Kinuha ni Ricardo ang kamay ni Marcia. Malamig ito, kaya hinawakan niya ito ng mas mahigpit. Humarap siya dito. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na ngayon lang niya pinahintulutang lumabas. Hindi lang ang mga bata ang nangangailangan sa iyo, Marcia. Ang mga salita ni Ricardo ay lumutang sa malamig na hangin ng gabi. Hindi lang ang mga bata ang nangangailangan sa iyo, Marcia. Ang puso ni Marcia ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Mas mabilis pa sa mga ilaw ng sasakyan na dumadaan sa ibaba. Ang pagkakahawak ni Ricardo sa kanyang kamay ay mainit at matatag. Nang dumating ka, patuloy nito, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Ang tanging hinahanap ko ay isang yaya, isang taong mag-aalaga sa mga anak ko para makatakas ako sa sarili kong mundo. Huminga siya ng malalim, pero higit pa roon ang ibinigay mo. Binigyan mo ng liwanag ang madilim kong mundo. Tinuruan mo akong ngumiti ulit. Tinuruan mo ang mga anak kong magtiwala ulit. At tinuruan mo akong umibig ulit. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Marcia. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang malamig at malungkot na amo na una niyang nakilala. Siya na ngayon ay isang lalaking bukas ang puso, puno ng pagmamahal. Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa kanyang harapan. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Marcia. Ricardo, wala akong singsing na maiaalay sa iyo ngayon, Marcia. Pero meron akong pangako, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang pangako na aalagaan kita, poprotektahan, at mamahalin habang buhay. Isang pangako na bubuuin natin ang pamilyang ito ng magkasama. Marcia Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko na kailangan ng yaya. Ang kailangan ko ay isang ilaw ng tahanan. Ang kailangan ng mga anak ko ay isang ina. At ang kailangan ko ay isang asawa. Payag ka bang buuin natin ang pamilyang ito? Payag ka bang maging asawa ko? Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Ang lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ay nawala. Napalitan ito ng purong kaligayahan. Ang babaeng dumating sa Maynila na ang tanging dala ay pag-asa para sa kanyang ina ay nakahanap ng higit pa. Nakahanap siya ng isang pamilya, nakahanap siya ng isang tahanan. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang saya. Opo, Ricardo. Oo. Pabulong niyang sagot. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ricardo. Itinayo niya si Marcia at niyakap ng mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Marcia na sa wakas, buo na siya. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng malakas na sigawan at palakpakan mula sa loob ng sasakyan. Yehey! Pumayag si Ate Marcia! Magkakaroon na kami ng bagong mommy! Nagkatinginan sina Ricardo at Marcia, parehong nagulat bago sabay na tumawa. Ang tatlong bata pala ay hindi tulog. Nagkukunwari lang sila.
nakikinig sa bawat salitang binitawan nila. Lumabas sila ng sasakyan at tumakbo palapit sa kanila, nagsisitalon sa tuwa. Binuhat ni Ricardo si Gabriel habang niyakap naman ni Marcia sina Miguel at Sofia. Sa ilalim ng mga bituin at sa ibabaw ng kumikinang na syudad, 5 tao ang naging isa, isang pamilya. Makalipas ang ilang araw sa hardin ng mansyon, inilabas ni Ricardo ang isang kamera na nakalagay sa tripod. "Okay, family, picture time!" Masayang anunsyo niya. Tumawa si Marcia. "Ano ang okasyon?" Lumapit si Ricardo at inakbayan siya. "Isang bagong simula," sagot niya. "Kailangan natin ng bagong family picture." Naupo sila sa damuhan. Si Ricardo sa isang dulo, si Marcia sa kabila. Sa gitna nila, ang masayang-masayang sina Miguel, Sofia at Gabriel. Habang nagsaset up si Ricardo ng timer, tinitigan ni Marcia ang mga mukha sa kanyang paligid. Ang mga ngiti, ang mga tawa, ang pagmamahal na malinaw na nakikita sa kanilang mga mata. Naalala niya ang unang araw niya. Ang nabasag na larawan, ang malamig na mansyon. Ngayon, ang mansyon ay isa ng tahanan. At ang pira-pirasong pamilya na kanyang dinatnan ay buo na ulit. Napagtanto niya na ang isang tunay na tahanan ay hindi gawa sa mamahaling marmol o matataas na pader. Ito ay itinayo mula sa mga piraso ng pasensya, pinagdikit ng pagpapatawad at pinatatag ng pagmamahal na kayang maghilom ng kahit anong sugat. "Okay? Ready? 1, 2, 3, smile!" sabi ni Ricardo. Click! Nakuha ng kamera ang perpektong sandali. Isang larawan ng isang bagong pamilya. Isang larawan ng isang bagong pag-asa. Isang larawan ng isang pangako na natupad.